Halika rito, meron sa'yo papakita. Iilan sa quality sasakyan ba gagamitin? Pang travel, pang negosyo, road trip pa. Buti na lang dito napatpad ka na. What is up mga boss? Welcome to Surplus Pinas. Once again, this is Ian. Ayan, nandito na naman tayo sa MRDMC Davao City Toril main branch natin para i-feature ang isang unit. Alright, another day, another unit na naman para kay Bossing Ayonan. Shoutout sa inyo. Ito po ang order ni Bossing Ayonan na i-deliver later going to Pili, Bicol region. Okay, so kababayan na naman. Maray na hapon dyan sa Indunga Boss, mga kababayan ko. Papakita na nga ni. Iyan po ang ating featured unit today. Automatic transmission 4x4 DA630 from Suzuki. Papakita natin drop side, very simple. And may mga added accessories lang si Bossing dito. Tulad ng winch. Yan, yung mga external fog lights. So nag-reinforce tayo ng bracket of course pagdating sa winch nya. And very specific, gusto ni Bossing 3,500 pounds ang winch capacity. Yon. So sige, wag na natin patagalin. Pakita natin ang unit ni Bossing Ayonan. Shoutout sa iyo sir. Thank you po sa tiwala natin. Of course, shoutout kay UPEPS. Ayan, sa stickers natin. And tint Albon Steel, yan para sa mga steel fabrication. Ayan, so of course MRDMC sa nag-provide ng unit. Ayan, si Mom and Dad, shoutout sa inyo. So sige, pakita na natin mga bossing. Eto na. Ayan na nga, at napaka-astig, simple white color. Ayan po, majority of this is white. Pati yung bed gusto ni Bossing white. Actually black nga yung naikulay niyan eh, pati yung lugard nya. So buti nahabol natin. So yan po ang profile nya sa likod. Okay, niikutan lang natin, aesthetic check natin yan sa front. So nag 2-inch lift up pa din tayo dito since bigger tires na yung ating ginamit. And nagpalagay din si Bossing ng fender flares. So ayan ang setup niyan. And so, syempre may cut out since malaki na. So dun tayo nag-cut para may idea din tayo. Pati itong mudguard sa front may cut na din. So yan o. Yan. So and yeah, pagdating naman dito sa front, meron tayong steel guard. Then at the same time, meron tayong ginawang fabrication dito na bracket para sa kanyang winch. Eto nga, since gusto ni Bossing na lagyan ng winch yung kanyang unit, since gagamitin niya nga, so kailangan mag-reinforce talaga tayo ng additional sturdy bracket tulad nito. So directly nakakabit po yan sa kanyang chassis, both side. Ayan. So syempre meron tayong skid plate na nilagay. Ayan, screen type steel ang nakalagay dyan, parang mesh type. So fog lights, external fog lights. Ayan, binigyan din natin. So yan ang ating front profile. So this is automatic 4x4 transmission, K6A engine, 660cc. Ayan, side steel guard nilagyan din natin, of course kasama yan. Pagdating dito sa likod, another steel guard and with reverse camera. So nilagyan natin ng reverse cam. Yan no. Ang bed nya all white lang po. At wala na masyadong design. There you go. So pagdating naman sa interior, silipin natin. So ito naman ang profile ng side fenders niya dito, fender flares sa bandang likuran. Then pagdating dito sa battery, ayan. Yun o, ito naman pagdating sa loob mga bossing, ayan.
Kita natin, very simple lang din. A black and gray combination. Original yung mga door pads color. And yung dashboard matte finish, of course. As always, ginagawa natin yan dahil, so sa mga taga-subaybay natin, alam na ang reason. Kasi nga, walang reflection dapat na mangyayari dito sa windshield once na matamaan ng liwanag or sun ray. Kasi nga, 'di ba, pag makintabang dashboard, magre-reflect 'yan sa windshield, makaka-distract sa magda-drive. So, nag-request din si Bossing palagyan ng Android system ang kanyang unit. So, nilagyan natin. So, ito yung kanyang lever, automatic park, reverse, neutral drive, 2 and low gear. 4-wheel drive button, electronic type na po ito. Hindi siya lever type. So the handbrake here. Ayan. So we use secondary gearbox or baki-baki sa conversion. As always, yan po ang standard na conversion natin mga bossing, no? Yan ang ating interior sa ating unit. So, napakalinis tingnan pag all white, oh, astig. There you go. Yan, that's it muna mga bossing. At napakasimple lang naman ang ating unit na ipapadala kay Bossing Pili. Papunta na ito, going to Pili na. Let's go! At yun na nga mga bossing, ang unit ni Sir Ayonan para sa kanyang farm life gagamitin, syempre pang business. Very versatile yung mga ganitong unit, like kung anumang kargahan or even mga something like furnitures, may dadalhin or deliveries, mga water refilling station, pwede yung ganitong sasakyan para sa business natin. So very versatile talaga, kaya using-uso po yan sa Japan. Ayan, talaga namang kahit saan kang kanto tumingin, makakakita ka ng mga K-truck. So yun po ang tawag kasi dyan sa Japan, K-truck, ibig sabihin small trucks. Let's go! So yun, thank you Boss Ayonan sa pag-order. At syempre, huwag natin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel mga bossing, no? So Surplus Pinas, and pa-like and follow ng page natin Surplus Pinas on Facebook. At doon po tayo mag-i-inquire sa Facebook page natin. Huwag natin kalimutan. And of course, pagdating sa price ng unit, this unit started on base price of 250,000. And then yung mga add-on ni Bossing like the mag wheels, the lift up, etc. etc. At yung winch, the bracketing, of course, umabot po ito ng 290k. Okay, 290k plus the shipping, delivery fee sa Naga City, which is 25,000 pesos. Door to door delivery po yan. So in a total na 315,000 yung unit natin papuntang nandun na yan, landed na yan sa mismong owner. Pag NCR naman, additional po tayo ng 30 to 35,000 depende po sa area kung saan. Northern Luzon pwedeng umabot ng 40 to 45k ang ating door to door delivery. Okay, Visayas around 20k, within Mindanao around 15k. So ganun lang naman ang mga door to door delivery natin. Nationwide po tayo, anywhere sa Pilipinas. So yan po ang ating unit, DA630 4x4 automatic going to Pili, Pili Bicol region. Bye bye for now. Kita-kits tayo sa next video mga bossing. As always, drive safe, be safe mga boss. Bye bye.